Dinampot at ikinulong ang isang lolo matapos mahuli na namamalimos sa Cebu City. Sinaktan din daw ang matanda dahil tumanggi siyang isuko ang kanyang harmonica. Nagbabalik si John Aroa. Sa loob ng seldang ito sa Carbon Police Station sa Cebu City, pinalipas ng 68 taong gulang na si Ernillo Vidal ang oras sa pagpapatugtog ng kanyang harmonika. Isang linggo na siyang nakakulong matapos damputin dahil sa pamamalimos. Sa ilalim ng umiiral na Anti-Mendicancy Ordinance, bawal ang pamamalimos sa syudad. Binugbog nila ako. Sinuntok at siniko ang mukha ko. Nagalit sila dahil hindi ko nabigay ang aking musical instrument. Kaya ipinakulong nila ako. Hindi ako namamalimos ng sapilitan at hindi ako nagnakaw. Kwento ni Lolo Ernillo sa News 5, napilitan daw siyang pumunta ng downtown para tumugtog sa gilid ng kalsada. Nagbabaka sakaling may mag-abot ng konting tulong para may maipakain sa kanyang apo. Lolo! Lolo! Sabi ng apo ko, Lolo, hindi ko na kaya. Lolo, sobrang sakit ng tiyan ko. Gutom na ako. Kaya sabi ko, tignan niyo muna ang bata. Hingi lang ako ng kaunting pera para may maipakain sa apo ko. Kaya nakaupo ako sa gilid, tumutugtog ng harmonika, tapos doon ako nahuli. Naiwan kay Lolo Ernillo ang apo habang ang ina nito ay nagtatrabaho sa ibang bayan. Sa tulong ng LGU, pinalayan na rin si Lolo for humanitarian reason. Iniimbestigahan na rin ang umano'y pananakit sa matanda. Bago umuwi, pinabaunan din si Lolo ng groceries at financial assistance. Magmahal ka, Lolo! Pagdating sa bahay, emosyonal na niyakap ni Lolo Ernillo ang apo. Dahil sa insidente, muling pag-aaralan ang pag-amyenda sa Anti-Mendicancy Ordinance. Plano rin nilang magpasa ng ordinansa sa syudad na suportahan ng mga street performer tulad ng mga musikero. For me, hindi ito mga kriminal eh. Kailangan ito ng tulong ng gobyerno. So, ang mindset sa natin is to help, hindi yung thinking na ilagay sa person. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5, Visayas!